Bakit po, Manang? Ano pong meron? Tanong ni Lucas na mapansin niyang abalang-abala ang mga katulong. Sir, di ba po reunion po ng family ninyo bukas? Mahinang sagot ng katulong. Bigla siyang natigilan dahil nakalimutan pala niya ang bagay na to. Taon-taon na natong pinagawag sa pagsapit ng buwan ng Oktubre at kadalasan dito sa kanyang mansyon idadaos ang reunion. Napakalaki kasi ng bahay kaya ito ang napili ng karamihan na magiging venue. Kagaya ng dati, pupunta ang kanyang mga tita at tito, padarinin ang kanyang mga pinsan. Uuwi din ang iba pa nilang kamag-anak mula sa ibang bansa kaya alam niya marami ang tao sa mansyon bukas. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan dahil ito ang kauna-unahang reunion na hindi niya makakasamang kanyang lola. Masakit pa rin sa kanya ang pagkawala nito subalit kailangan niyang mag-move on dahil alam niyang masaya na ito sa man to naroon ngayon. Manang, ano pa po ba mga kakailanganin? May cater na po ba tayo? Tanong niya. Meron na po sir, ang mami niyo po nag-contact sa catering service. Basta sabihan niyo na lang po ako manang ha if may kakailanganin pa po kayo. Sabi niya. Tumango lang si Aling Martha at nagpatuloy ito sa paggawa. Alam niya kung gaano kabesi ang mga kasambahay nila, pero magiging madali pa rin naman ang trabaho dahil 10 naman silang katulong sa mansyon. Bakit sana siya sa ikalawang palapag na masalubong niya sa hagdan si Princess? Lucas, anong meron? Tanong nito. Family reunion bukas, Princess. Nakaugalian na kasi ito ng pamilya bawat taon. Kung ganon, lahat pupunta dito? Yup, kagaya ng dati. Saan ka pupunta? Tanong niya. Tutulong ako, Lucas. Nope, hindi na. Marami naman sila ni Manang Marta. Kayang-kaya na nila yan. Nakangiting tugon niya. Samahan mo na lang ako. Pupunta tayo ng mall. Sige. Sagot nito at saka bumalik sa pag-akyat at pumasok ng kwarto. Sumunod din siya sa kwarto at nagbihis na isang dark na t-shirt na pinaresa ng kulay gray na city short. Pagkatapos bumaba na sila at nagtungo sa parking garage. Ikaw ba ang magdadrive? Tanong niya. Tumango lang si Princess kaya kotse nito ang ginamit nila. Kasalukuyang namimili si Princess ng damit na susuotin niya nang mahagip ng kanyang paningin si Amir. Nagtaka naman siya kung bakit nag-iisa lang to. Nagtungo to sa men's section kaya tiyak niyang bibili to ng damit. Buti na lang nagpunta pa ng men's room si Lucas at di nito nakita ang dati niyang nobyo at baka magtalo na naman sila. Nagpatuloy siya sa pamimili at di niya na tiningnan pa si Amir. Ngunit nabigla siya na may nagsalita sa likuran niya. Hi, Princess. It's good to see you here, sabi nito. Amir, ikaw pala. Princess, pwede ba tayo mag-usap? Tanong nito. Hindi siya sumagot. Nakita kasi niyang papalapit na si Lucas sa kanilang kinaroroonan. Muli na namang nakasimango to kaya't natitiyak niya. Naiinis na naman ito. Excuse me, Amir ha. Kasama ko kasi ang asawa ko. Sabi niya at mabilis na tumalikod at sinalubong si Lucas. Nakakunot pa rin ang noon nito ngunit hinayaan na lang niya. Baka mag-away na naman sila. Anong kailangan ng ex-boyfriend mo? Seryosong tanong nito. Wala naman, lumapit lang. Buti na lang hindi na to nag-insist pa. May napili ka na bang damit? Tanong nito. Meron na pero hindi ko pa naisukat. Excuse me at pupunta lang ako sa fitting room, sabi niya. Isang simpleng whole dress lang naman ang napili niya at simple lang ang disenyo. Off-shoulder ito at paborito niya ang kulay na fuchsia. Hapit na hapit naman to sa kanyang katawan at kahit simple lang ang tabas ng tela, bagay na bagay naman sa kanya. Ito na ang bibilhin ko, Lucas. Sabi niya na makalabas na siya ng fitting room. Tumango lamang ang lalaki at sumunod to sa kanya papunta sa cashier. Kinuha niya ang kanyang pitaka sa bag ngunit nauna nang nagbigay ng bayad ang lalaki. Lucas, ano na naman to? Ako na ang magbabayad. Siyempre naman, asawa kita eh. Nakangiting sabi nito. Kaya tuloy kinikilig ang cashier at iba pang mga customers na nakapila. Nag-blush naman siya sa sinabi nito kaya natampal niya ito. Ma'am, ang sweet po ng asawa ninyo. Nakangiting sabi ng cashier. Nginitian lamang niya to dahil talagang flattered din naman siya sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit magaan sa pakiramdam kapag sinasabing asawa siya nito. At kahit wala namang katotohanan ng lahat, ngunit inaamin niya, masaya siya sa company ni Lucas. Yun nga lang, hindi dapat mabad trip para walang gulong mangyayari. At kanina, kamuntik na. Buti na lang at umalis agad si Amir. Nagpunta naman sila sa men's section at ang lalaki naman ang namimili ng damit nito. Princess, bagay ba to sa akin? Tanong nito. Tumango lang siya at kamuntik niya lang sabihin ang kahit anong susuotin nito, bagay na bagay sa kanya.
Lumabas sila ng mall, ngunit sinabi ng lalaki, dadaan sila sa tarpaulin printing press at magpapagawa ito ng tarpaulin. Mamayang gabi magsisadatingan na ang mga kamag-anak namin, Princess. Mapupuno na naman ang bahay. Sayang nga lang at wala na si Lola, sabi nito. Lucas, okay lang yan. Pakonsuelo niyang sabi. Matapos silang nakapagpagawa ng tarpaulin, umuwi na sila ng bahay. Pagdating nila sa mansyon, napakaganda at napakaayos na nitong tingnan. Bago ang mga kortina at nakaskirting na rin ang tables, kompleto na ang mga upuan sa loob. Inilagay ni Lucas ang tarpaulin sa gitna, malapit sa mahabang mesa kaya't mas lalo naging kaaya-ayang tingnan ang buong paligid. Naunang umakyat si Princess at pumasok ng kwarto upang makapagpalit ng damit. Medyo kinakabahan siya sa reunion bukas kasi lahat ng mga kamag-anak ay dadating. Kahit nakita niya na ang ilan ng birthday ni Doña Lucita, ngunit hindi pa rin niya maiwasang matakot dahil hindi niya alam kung anong magiging reaksyon kapag nakita siya ng mga ito. Maya-maya, pumasok si Lucas at nagbihis din to ng pambahay. Princess, okay ka lang ba? Tanong nito nang hindi siya mapakali. Okay lang ako, Lucas. Medyo kinakabahan lang dahil hindi ko pa naman na-meet ang ilan sa kanilang kamag-anak. Paano kung pagsabihan din ako ng masama? Princess, alam ko naman ang iniisip mo pero wag mo nang masyadong isipin yon. Ngumiti lang siya ng bahagya dahil sa isip niya, kaya pa naman niyang magtiis, total 1 buwan na lang hihintayin at matatapos na ang kontrata. Kaya ko naman, Lucas Pagtiisan ko na lang, total malapit nang matapos ang kasunduan, 'di ba? Sabi nito. Biglang natahimik ang lalaki at nababanaag sa mukha nito ang kalungkutan. Lucas? Tanong niya. Ha? Oo, malapit nang matapos ang kontrata, kaya sulitin na natin? Tugon nito at saka ngumiti ito ng banayad. Kagaya ng sinabi ni Lucas, nagsidatingan na ang mga kamag-anak nito, 5:00 pa lang ng hapon. Hindi naman maiwasan ni Princess na kabahan kasi alam niyang ang mga ito ay nabibilang sa alta sosyedad. Unti-unti na napupuno ang bakuran ng mansyon ng mga sasakyan. Kitang-kita niya to mula sa bintana ng kanilang silid. Maya-maya pumasok si Lucas sa kwarto at nakangiti itong tumingin sa kanya. Princess, nandito na ang mga pinsan ko galing Batangas. Yung iba paparating pa lang. Yung mga tito ko naman bukas pa raw ng umaga ang flight, sabi nito. Tumango lamang siya at saka umupo sa sofa. Umupo din ang lalaki sa tabi niya at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Lucas, bakit? May problema ba? Tanong niya rito. Naalala ko lang ang Lola, Princess. Siguro kung buhay pa siya ngayon, malamang nandito na rin yon ngayon. Malungkot na turan ng lalaki. Bigla naman siyang nakaramdam ng awa dito at kahit siya man namimiss din niya ang matanda. Ngunit kailangan na talagang tanggapin ang katotohanan na wala na ito. Ginagap niya ang kamay ng lalaki upang ipaabot dito ang kanyang simpatya. Ngunit nang pisilin nito ang kamay niya, natataranta na naman siyang bigla. Princess, please, don't leave me, sabi nito. Nagkatitigan silang dalawa, ngunit siya na ang mismong nagbawi ng tingin. At kahit matapos ng kontrata, sana magiging magkaibigan pa rin tayo. Princess, please? Tinanguan lang niya ito at di na siya nagsalita pa. Tumayo siya para magtungo sa banyo, ngunit biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay kaya napaupo siyang muli. Please tell me you will not leave me, Princess? Nadarang siya sa mga matang nagsusumamo kaya napaoo siyang bigla. Nakita niya ang saya sa mga mata ng lalaki at nang yakapin siya nito muling lumakas ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang inilalayo nito habang matamang pa ring nakatitig sa kanya. Princess? Yun lang kanyang narinig at sinakop na nito ang labi niya. Ilang minuto ring nagtagal ang halik na yon at bago siya tuluyang makalimot, siya na ang kusang bumitaw. Kailangan na tayong bumaba, Lucas. Nandiyan ang mga kamag-anak mo? Sabi niya at saka siya tumayo at kinuhang tuwalya. Sa loob ng banyo, saglit siyang napapikit habang nakasandal sa pintuan. Nalilito siya kung ano ba talaga ang nararamdaman ni Lucas para sa kanya. Siguro nga hindi pa rin makapag-move on ang lalaki sa dati nitong girlfriend. May konting kirot siyang nararamdaman sa kanyang puso nang maisip niya ang bagay na to. Pare-pareho lang naman sila ni Lucas. Hindi niya tinatiyak kung mahal nga ba niya ito o mahanga lang siya sa magandang katangian nito. Pinilig niya ang kanyang ulo dahil ayaw naman niyang isipin ang mga bagay na yon. Binuksan niya ang shower at nagsimula ng maligo. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas siya ng banyo.
Nakalimutan niya palang magdala ng pamalit na damit sa loob, kaya no choice kundi lumabas nang nakatapis lang ng tuwalya. Buti na lang wala na sa kwarto si Lucas. Nagmamadali siyang nagtungo sa closet, naghanap ng isusuot. Kailangan din namang maging kaaya-aya siya sa paningin ng mga kamag-anak ng lalaki, kaya isang maroon short sleeve v-neck cold dress ang kanyang napiling isuot. Lampas tuhod lang haba nito at hapit na hapit sa kanyang katawan. Ngunit ang problema, hindi niya maabot ang zipper sa likod. Pinilit niya tong abutin, ngunit kalahati lang ang naisara. Sakto naman, pagpasok ni Lucas sa kwarto, bagong ligo na ito. Nakabihis na rin ng polo shirt at sheet t-shirt. Amoy na amoy pa niyang perfume nito, lalo na nang lumapit ito sa kanya. "Let me do this, princess," sabi nito. Sabay hila pataas ng zipper sa likod. "Thank you," aniya. Sa harap ng salamin, kitang-kita niya ang pagtitig nito sa kanya. Nagkunwari siyang hindi apektado at mabilis na kinuha ang hair blower. Umupo siya sa gilid ng kama, samantalang ang lalaki naman sa sofa. Pinagmamasdan lang siya nito habang nagpapatuyo ng buhok, kaya tuloy nakakonscious siya. Nang matuyo na ang kanyang buhok, sinuklay nito at tinalian. Humarap siyang muli sa salamin at naglagay ng lip tint at konting pulbo sa pisngi. "Ano? Ba't mo naman ako tiningnan ng ganyan? Nakakonscious ako sabi niya. "Syempre, may mata ako Alangan namang di kita tingnan." Nakangiting tugon nito. "Uy, akin ang linya na yan Tawa ng tawa ang lalaki na para nag-e-enjoy tong kulitin siya. Pinandilatan niya ito ng mata, ngunit ngiti pa rin to ng ngiti. Maya-maya biglang sumeryoso. "But honestly, you're so pretty, princess, and you look even more sexy. Bagay sa iyo ang suot mo," wika nito. Flattered naman siya sa sinabi nito, kaya lihim siyang napangiti. "Masarap yata sa pakiramdam na hinahangaan ka, diba? Lalo na ako nagagaling sa isang Lucas Mondragon. It's totally flattering." "Thank you, Lucas," aniya pagkatapos niya mag-ayos ng sarili. Lumabas na sila ng kwarto at hawak kamay na bumaba ng hagdan. "Hi, cuz," bati ng pinsang babae ni Lucas sa bayakap nito sa lalaki. Na-meet na niya to ng karawan ni Doña Lucita, kaya alam niya Angie ang pangalan nito at ito ang pinaka-close na pinsan ng lalaki. "Hi, cuz. It's good to see you again," tugon nito. Sumunod ding bumati sa kanila iba pang mga pinsan ni Lucas. Gaya noong birthday ni Doña Lucita, ang iba nakikipagplastikan lang sa kanya at hindi siya nakaligtas sa mapanuring tingin ng mga ito. "Hi, princess," bati sa kanya ni Angie at saka nakipagbeso-beso to sa kanya. Sa lahat ng mga pinsan ni Lucas, ito ang may mabuting pakikitungo sa kanya, kaya madali niya lang tong nakapagpalagayang loob. Ang mommy naman ito, magaan din ang loob sa kanya. Natutuwa naman siya kahit papano. May ilang nagkakagusto sa kanya sa mga kamag-anak ng lalaki. "Hi, Iha. Pwede ba kitang makausap?" sabi ng mommy ni Angie. "Sure po, babe. Excuse me paalam niya kay Lucas. "Cuz, I'm so happy na finally makakapag-move on ka na talaga kay Colleen. Akala ko kasi ginawa mo lang panakiputa si Princess sabi ni Angie nang sila na lamang dalawa ni Lucas ang naiwan. "What made you think na ginawa ko lang panakiputa si Princess, cuz?" tanong ng lalaki. "Akala ko lang kasi noon, pero now I know. Mahal na mahal mo talagang asawa mo." Tumango lang siya at di na siya nagkomento pa at agad na iniba ang usapan. "By the way, where's Patrick? Di ba nakalabas na yun ng rehab?" tanong niya. Sa tatlo niyang pinsan na lalaki, si Patrick lang na pariwara ang buhay. Nakulong kasi ito noon at nalulong sa pinagbabawal na gamot, kaya na-rehab nung nakaraang taon. Ngunit balita niya nakalabas na to noong isang buwan. Hay nako, cuz. Hindi pa rin tuluyang nagbagong buhay. Palagi pa rin sumasama sa mga kaibigan sa nightclub at nakikipag-inuman. Ewan ko kung pupunta yun dito. Pagsasalaysay ni Angie. Maya-maya ay may humintong kotse sa tapat ng mansyon. Tumayo ang pinsan niya upang tingnan kung sino ang dumating. "Speaking of the devil is here, cuz. Nandito na magaling kong kapatid at mukhang lasing na naman," sabi nito. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok na to sa loob at abot tenga ang ngiti nito na makita siya. "Bro, it's been a long time," sabi nito at nag-high five sa kanya. "Yes bro, kamusta ka na? Para nakainom ka yata," sabi niya. "Oo, actually, kanina lang ako nakarating sa Maynila. Kaya lang nakipagkita muna ako sa mga dati kong kabarkada at ayun, nagkainuman." "Oo nga pala bro, saan ang wifey mo? Balita ko nag-asawa ka na raw." Nakangiting usal ni Patrick.
Nasa terrace, kausap si Tita Imelda, aniya. Nasa kasagsagan sila ng pagkukentuhan nang pumasok si Princess sa loob. Nakangiti itong lumapit sa kanya at ginagap naman niya ang kamay nito. Babe, I want you to meet my cousin, Patrick Villarin. Magkapatid ang daddy ko at si Tita Imelda. Siya lang nag-iisa kong cousin na lalaki na nasa Pilipinas. The rest of my cousins are in other countries at bukas pa ngayon makakarating dito. Pagpapakilala niya. Hi Patrick, bati niya. Hi, napakaganda mo pala talaga. Kaya pala na in love ng todong pinsan kong to. Panunokso ng lalaki. Bro, kung ganito kaganda at kasexy ang magiging misis ko, hindi ko yata pagpapahingahin sa kama. Nakangising sambit nito. O ano, wifey, magaling ba sa kama tong pinsan ko? Biglang kumulo ang dugo ni Lucas dahil sa sinabi ni Patrick. Marahil epekto pa rin ang nainom nito sa bar kaya naging bastos na ang pananalita nito. At baka naman nakahit-hit ito kaya parang asong ulol na gustong sunggaban si Princess. Kuya, tumigil ka, saway ni Angie, dahil hindi na rin nagustuhan nito ang inaasal ng kapatid. O ano bro, kapag nagsawa ka na ha, balato mo na sa akin. Nakangisi pa rin tura ni Patrick. Malakas ang pagkakasabi nito, kaya napatingin sa kanilang kinaroroonan ng iba pa nilang mga kamag-anak. Please, stop it bro, at baka makalimutan kong pinsan kita, mariing sabi niya. Naramdaman ng lalaki ang kamay ni Princess na mahigpit na nakahawak sa braso niya. Huwag mo nang pansinin babe, tayo na't aakit muna tayo sa taas, sabi nito. Agad naman siyang tumalima at sumunod dito matapos mag-excuse kay Angie.